Dahil naihatid na ng Bureau of Customs sa mga pamilya ng OFW ang halos lahat ng mahigit 40,000 balikbayan boxes na natenga at inabandona ng mga tiwaling freight forwarders, panahon na para sila ay papanagutin. Dahil dito, nagsanib puwersa na ang mga nabiktimang OFW para sampahan ng patong-patong na reklamong kriminal ang Makati Express Cargo, ang kumpanyang may pinakamaraming hindi na i-deliver na balikbayan boxes. Narito ang report. Matapos ang 3 taong paghihintay, sa wakas, natanggap na ni Jowinder ang balikbayan box na ipinadala ng kanyang tita mula sa Amerika. Pero ang saya napalitan ng panghihinayang. Ang mga laman na pinaghirapan, nabulok at nasayang lang. Gaya na lang ng mga pagkain at damit na hindi na nila napakinabangan. Lahat yun expired na kasi 2 years na mahigit yung box eh. So, yung iba naman, luckily, may na-retrieve pa naman kaming mga damit. Yan. Pero yung ibang damit talaga, maliit na. So, wala nang gagamit. Yung mga pangregalo sa birthday, anniversary, ganyan. Wala. Nalipasan na. Hindi na hindi na nagamit. Paramihan talaga tapon. Higit sa mga imported na damit, sapatos at tsokolate, ang balikbayan box ay simbolo ng pagsisikap ng mga dakilang OFW. Alam ito ni Jowinder dahil isa rin siyang overseas worker sa Saudi Arabia. Kaya naman hindi niya hinayaang mapunta sa wala ang pinaghirapan ng kanyang pamilya. July 2023 pa nang ipinagkatiwala ng kanyang tita ang kahon sa freight forwarder na Makati Express Cargo. Pero lumipas ang 1 taon, walang dumating. Dito na nagpasya si Jowinder na sugurin ang warehouse ng kumpanya sa Cavite. Nagkaroon daw ng problema sa BOC. Hindi daw nila mailabas yung kanilang shipment. Gawa ng hinold daw ng BOC. So yun yung una kong nalaman na hinold daw ng BOC. So, bakit naman i-hold ng BOC? Sabi namin, hindi, for internal na lang daw yun. Hindi daw nila pwedeng i-disclose sa amin. Hindi tumigil si Jowinder. Bumuo siya ng grupo at inilapit ang issue sa isang programa sa radyo hanggang sa direkta na nilang nakausap ang Bureau of Customs. Dito lumabas ang katotohanan. Hindi pala nagbayad ng tamang buwis at duties ang Makati Express, kaya natenga ang mga container sa port. Hindi daw nakapagbayad itong si freight forwarder na to. Hindi nila na-settle yung duties and taxes nila dito sa port. Matagal na yung mga container nila na may mga nakadeclared ng abandon, hindi pa rin kiniklaim. Napag-alaman din ni Jowinder na gumagalaw din pala ang kumpanya sa likod. Humihingi sila ng 80% diskwento sa BOC para mailabas ang mga kahon. Ang katwiran nila, nalugi raw ang negosyo ng mamatay ang kanilang founder at maiwan ito sa 2 anak na walang alam sa pagpapatakbo. Ayon naman dun sa BOC, hindi ata pumayag sila dahil gawa nga nung napakalaki ng diskwento na hinihingi, 80%. So 20% na lang yung babayaran. Sa dami po ng container nilang inabandonan, nasa 140 containers po yun. So sa isang container, nasa 300 plus, 300 to 400 boxes. Dahil sa perwisyong idinulot sa mga OFW at kanilang mga mahal sa buhay, nagsampa na sina Jowinder ng mga reklamong large-scale estafa at cyber libel kontra Makati Express. Nais din nilang mabawi ang ibinayad para sa serbisyong hindi naman nila napakinabangan at makahingi ng danyos para sa matinding pag-aalalang dinanas nila. Halos hindi sila makakain, tulala sa trabaho, may mga iba pa, umiiyak gabi-gabi, gawa nga nung, syempre, yung buong sahod na nila, pinadala, inilagay sa loob ng box, para lang may bigay sa pamilya nila, na sa dugot pawis po nila, maiparamdam nila yung pagmamahal nila sa kanilang pamilya kahit malayo. Para kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi katanggap-tanggap ang kapabayaan ng kumpanya, lalo na't ang BOC pa ang pinalalabas nilang may kasalanan. 330 million pesos worth para sa mga issue yung pinagpagulan ng mga kababayan namin. Hindi ito namin. Trillion po yun. Wala lang yan yung 11 kumpanya na yun, yung mga OFWs na hindi naman mayayaman. So, bali sa website nila, BOC yung kasalanan. Kaya hindi ko pwedeng palagpasin.
Lubos ang pasasalamat ni Jalwinder sa maagap na aksyon ng Bureau of Customs. Hindi lang dahil na ibalik sa mga OFW ang kanilang mga kahon, kundi dahil sa pagtitiyak na mapananagot ang mga tulad ng Makati Express Cargo na nagpahirap at nanloko sa kanila. Maraming salamat po sa tulong ninyo since noong 2025 September pa po tayo nagsimula. Ayan, tinulungan mo na kami, hindi mo kami pinabayaan. Nag-entertain po sa amin dito sa BOC. At doon po sa mahal nating Pangulo si Bongbong Marcos po. Thank you rin po sa pagbibigay ng budget para po mailabas din po itong mga boxes po namin. Nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng BOC kay Commissioner Ariel Nepomuceno sa hindi niya po kami pinabayaan. I mean, in-entertain niya po kami dito pagpunta po namin sa paggabay po, pagbibigay din ng pag-asa na makukuha namin yung box namin ng 2 taon din po namin hindi nakita at hindi namin natanggap. Ayun, maraming salamat po. Hinikayat naman ni Commissioner Nepomuceno ang publiko na agad magsumbong kung may mga ganitong insidente. Tiniyak din niya na lahat ng reklamo ay mabilis na tutugunan. Gaya na lamang ng mga libo-libong natenggang balikbayan boxes na sa wakas, naihatid na rin sa mga naghihintay na pamilya.